yo, welcome to your favorite weekly podcast. Wala nang iba, Rebel Broadcast, but the one and only Midnight Rebels. And previously, last episode, na-introduce ko na sa inyo yung Midnight Playground, I'm sorry. Na-introduce ko na sa inyo yung Midnight Playground, which we will be picking artists from different parts of the Philippines, iba't ibang province, Mindanao, Visayas, basta kahit saan. Then we will fly them here dito sa capital city sa Manila and papatugtugin namin sila sa mga clubs na may handle kami. And ito na, for the first part of the Midnight Playground, ang ating napili straight from Dipolog, no other than, magpakilala ka kapatid. What's up? My name is Floroso. Yes, You can call me sir. Florence. Kamusta bro? All good, bro. Sarap? Sarap. Wala Sarap. matulog? Wala. Tatlong araw na kung walang tulog. Di straight tulog ba? Hindi. Nakailang Red Bull ka na? At least 5 sa... Oh, at least 5. Okay lang. Pero yun bro, congrats. Thank Good you, to man. see Thank you, again. man. Na-miss kita bro. May track pa tayong gagawin. Collab. Anyways, Sige. to start this over, kamusta experience mo dito sa Manila? So far, goods naman kasi nung pagdating ko ng Manila, like, nanibago ako, gagi. Paano? Sige, kwento mo sa Nanibago. akin. First, yun na. Yung naramdaman mo mismo pagbaba mo ng eroplano. First time ko sumakay na aeroplano, tapos, pwede ba, Oh, sige. yung pagsakay ko na aeroplano, like, galing Dipolog, Yeah. medyo, kinakabahan ako, baka, maunsa ang aeroplano. Oo, Kahit ako eh. Tas, ayun, pagdating ko ng Manila, medyo, kinakabahan. Kasi, bago lang ako dito, tapos, ang laki ng Manila. Sobra, no? Sobrang malaki. So, ayun, pagsakay ko ng, doon pa sa airport, medyo na-trap ako kasi bag-o bitaw. O, inana. So, moto na, nag-charge ko sa charging station kay low Sir? bat. So, moto. Tapos, pagdating ko ng, kila Kuya Nicky, What's up, Tito Nicky? tapos, pagdating ko kay Kuya Nicky, yun, diretso na sa gig. Walang pahinga, pagkabukas, hapon na gumising, ayun, walang pahinga, straight. Pagdating mo pa lang talaga, challenges na, no? Oo. Challenge ka? Challenge sobra. Pero enjoy, bro. Sobra Enjoy. enjoy. Eto naman, pagdating mo sa Manila, nag-iba simoy ng hangin. Umiba yung amoy. May ka dyan. Nung pauwi kami ni Jared, kala ko fog. Tingin ko sa langit, fog. Pagtingin mo sa langit, kala ko fog. Puta pa. Ba't ang itim? May itim yung Yan pala, Ambot, smog ba tawag dyan? Pollution. Pollution. Oh, man. pollution. Pero yun, saan ka tumugtog yan? At ano yung favorite mong mga venues na natugtugan? So, ito, Urban Cate, Brooklyn. Yes, sir. Actually, lahat Gusto man yung yung venue, tapos yun. Bukod sa mismong city, dun sa nightlife culture dito, na-culture shock ka ba? Or parang, ganito rin sa, ganito rin sa hood ko eh. Oo, na-culture- Or, culture sabi mo, shock. ang dami mo nakitang bago. Daming bago, kasi Ano yung baby girl? wala ako niyan, wala. Shoutout sa girlfriend ko. Shout out. Shoutout. Joke lang, nagbibiro lang kami. Yun, medyo nanibago kasi, pagdating ko, yung mga gamit, wala dun sa amin Yeah. May meron naman pero di siya accessible sa lahat, no. Yun. So yun. Sorry bro, tatawa ako, may naalala ako eh. Sorry alam mo na yun, hindi natin babanggitin. Basta yung mga controller dito may tape. Wag mo na sabi. Ay, ambot. Pero ito, may gusto talaga akong itanong sa'yo eh. Ano? Ito galing to sa akin. Curiosity ba? Sige. Siyempre, bilang born and raised sa Mindanao, sa Dipolog, and sa nightlife, doon ka rin na-open up eh. Kumbaga, natuto ka gumimik sa Dipolog talaga eh. And as a DJ, doon ka rin nag-start. Yes, sir. Bilang DJ from province, from Mindanao, and now na nandito sa Manila, ano ba, ito in general, ano bang tingin nyo sa Manila nightlife scene? Like, pag tinitigyan mo yung Manila nightlife scene, ano nakikita mo? Like, ano ba siya, parang Hollywood ba siya or just another district na
may clubs and bars? Ano, Bisaya ko kasi, Bisaya ko Yeah, yeah. Kasi doon sa amin, sa Mindanao, may ano kasi yung parang yung music ba, kumbaga, iba dito sa kasi dito may venue na nagpapatugtog ng underground, tapos yung mga mainstream, doon sa amin kasi more on commercial, pop, ganun ba, minsan top 40s, ganun. So medyo nanibago ako kasi first time kong dumayo dito sa Maynila, tapos may may mga venues na iba-iba yung genre, yun. Pero bago ka dumating dito, nandun ba yung excitement na parang, uy, papunta ako Manila ngayon ah. Yung kaba at excitement, walang katumbas. Paano mo na, paano mo minanage? Siyempre, papunta ka dito, tutugtog ka, kailangan focus ka eh. Kailangan nakapag-practice ka, ready lahat, tapos biglang sampal yung kaba, excitement, mixed emotion. Paano mo siya minanage? Ano yung nasa isip mo? At first, di ko yun in-expect na mag-tour dito sa Manila. Ito kasi, yung Midnight Playground. So yeah, in-upload na reels, tapos mga mixtapes, ganun. Tapos, chinat ako ni Jared na ganun. Play ka dito sa Manila. Play ka Midnight Playground. So, ayun. Yes, ayun. Sa mga hindi nakakaalam guys, alam nyo ba, way back November, no? Nagkasama kami ni Flo Rosso sa Mindanao. Ang dami namin adventures nito. Lalo na yung van. Shoutout kay Tita sa mama niya. Tita, salamat po sa magpapairam ng van. The best yun. Naalala mo yung munti ka na yung munti ka na tayo malaglag sa... Ay, shoutout kay Andre yung nagmaneho sa amin. Gray, balita. Munti ka na tayo madeds na, no? Same din yung same na yung nangyari namin doon sa highway. Guys, Sa highway. ito touring, lalo siya, nag-tour siya. Kami, nakakapag-touring kami paminsan-minsan. Mukha lang siya maangas, pero may challenges talaga eh, no? Oo, yung challenges. Di yan mawawala yung challenges. Kasi yung nakikita ng tao, like, play, kain na masarap, alaga. Hindi lang yun doon natatapos eh. Kasi daghan kong na-experience diri sa Manila. Like katong pauli mi ni Jared. Pauwi, oo. Na-shoot kami sa malalim na kanal. Pag bounce ng sasakyan, ayun, yung yanta po. Yung nag-curve na siya ba? Ayun, pinaayos namin, nagtay pa kami ng pagkabukas. Ayun, ang layo pa natin nun eh, no? Iligan? Iligan pa ata tayo nun, no? Sa Mindanao? Oo, sa Iligan. Pauwi pa. Ay, oo, yung kinukwento mo. Ang gulo, pero yeah, commercial lang yun, guys. Nagkagulo-gulo lang kami, pero commercial lang yun, guys. Babalik na kami dito, so dapat namin balikan. So, ito. So, na-excite ka, na-culture shock ka, ang dami nangyari. Sa loob ng 3 araw, this weekend, naging memorable ba siya sa'yo? And, the question is, would you come back sa Manila? If ako ang papipilin, oo, syempre. Kasi experience din eh. Experience, tapos you can play different music, different genres. Yun, mas isasuggest ko na siguro kung may kayo kakilala sa Manila, try to approach them ba na jam kayo or ganyan ba, or play. So, Ito, Flo Rosso, pop-up question. Posible bang dumating sa point na mag-migrate ka na dito sa Manila and dito mo pursue ang iyong nightlife career, DJ producing career? Sa ngayon di ko pa masasabi na Pero siguro puhon na pag maybe next year siguro, hindi natin alam. Kung sabay tayo babalik sa pag-aaral next year You know na. So yeah. Syempre babalik ako dito next year. Next year, this month, or maybe next month, ganyan. So bro, syempre touring, milestone siya for every DJ or every artist. Syempre makapunta ka sa lugar na malayo sa inyo and malabas mo yung talent mo, malabas mo yung music mo, mapakilala mo yung sarili mo. Isa milestone sa kahit na sinong DJ. Sobra. And right now, naka-reach ka na milestone and syempre marami pang ibang DJs na kakapasok lang, na mas late pumasok than us, na gusto rin makaranas ng ganito. Gusto rin mag-tour, gusto maging part ng Midnight Playground. Anong ma-advise mo sa kanila? Siguro advice ko lang is to support lang sa mga artists. Engage lang sa
sa Midnight Rebels. So, dagang dito ba, makatunan, mga lesson na pwede ninyo ma-apply sa inyong sa pagdi-DJ ninyo, and yun, mga experience na nga dapat i-improve pa nila ilang self to support support. How about sa producing, bro? Pwede mo naman ako kwentuhan pwede mo ba akong kwentuhan sa background mo sa producing kasi minsan alam mo yun, ang saglit lang nung napag-usapan natin sa Mindanao noon eh. Sa kaila Jared, Nagka-jam tayo. Gusto ko pa mas mag-dig deep sa producing mo and how do you produce music? Ano yung mga inspiration mo? Saan ka kumukuha ng hugot pag gumagawa ka ng music? What's the process? Ikwento mo sa aming lahat. Nag-start ko yung music is 2018. And dili sige. So nag-stop ko mga pila ka months, then balik na pod. So na-inspire ko kay Skrillex na to make some kind of heavy na music, like dubstep, ganyan, mga techno. So nag-evolve akong music, pero more low-key low-key lang tayo. How did you learn? May nagturo ba sa'yo? Nag-enroll ka in any producing school or self-taught? Self-taught lang sa YouTube. Yun, madami sa YouTube. So, masasabi mo rin talaga kasi yung iba may excuses na parang ayoko mag-produce kasi wala akong pang enroll sa school wala nagtuturo sa akin eh. So, patunay ito na hindi mo kailangan ng school, hindi mo kailangan ng DJ school or teacher sa producing. Pwede mo siya matutunan mag-isa and learning comes all the way. Habang mas tinutuloy mo, araw-araw mas natututo ka. Tama ba, bro? Tama. Tas di lang yan sa producing. Doon sa mga gusto mong ma-learn ba, try to self-taught, tapos nasa YouTube naman lahat eh, nasa internet na eh. So yun, madali lang ma-improve kung consistent. Ito naman, bro. Pag-usapan natin paano mo na-jumpstart yung career mo as a DJ. Na-jumpstart? Paano ba siya nagsimula? Paano mo napag-isipan na magdi-DJ ka na? Paano mo nakuha yung first gig mo? Paano mo nakuha yung regular gigs mo? Paano ka nakapagpakilala sa hometown which is Dipolog? Kasi madami Northern kaming Mindanao. kaibigan doon sa may mga amigo sa Mindanao. Shoutout sa Twin City DJs, Sir. and sa pagtulong sa akin na kung di dahil sa kanila, di din ako Maynila. Walang connection kay Kuya Jari, ganun. So, nung nag-produce ako, curious ako sa mga set nila ni Martin Garrix, Skrillex, yun. Tapos napag-isipan ko na, what if mag-DJ din ako? Ano ba? DJ ako, tapos Anong year to? 2017, yung 2018, ganun. So, yeah. May pumupunta sa may wedding gig, ganun. May mga DJs din. So, yan, nag-inspire, yun ang nag-motivate sa akin na magpatuloy sa pag-DJ. How about sa gigs? Ano diskarte mo? Like, kasi ikaw, malamang alam mo rin yan, hindi madaling gumawa ng gigs. Lalo na pag nagsisimula ka, alam mo yun, akala natin basta magaling ka, yun na yun eh, dati. Pero hindi pala yun, may business side pala. So, paano yung diskarte mo nun na, shit, kailangan ko magka-gig. Paano ba dapat? Anong dapat kong gawin? Ganito gagawin ko. Improve mong self so that makita ng iba na, oy, may talent din. So, syempre, di lang sila basta kumukuha ng mga, walang, medyo, kailangan ba na improvement din, kumbaga. Tapos, try to reach someone na, connected siya sa same sa same industry. Tapos yun, collab or support, ganon, para mga strategy na, mga pang, yung mentalidad na So yeah, minsan binubuok ako dahil yan may papagawa ng poster, tas medyo yung Kwento mo nga yun. Sige. Kwento mo yun. sige. Sa hindi nakakaalam, bukod sa pagiging producer and DJ, si Flo Rosso is also magaling na graphic artist. Oo. Actually, every Monday night, dito sa Midnight Monday sa Urban Makati, yung posters namin, siya gumagawa all the way from Dipolog. So weekly, magkakatrabaho kami. Sa kwento mo, bro, like, alas rin siya I mean, magandang bagay rin yun na Like, alam mo mag-produce, alam mo mag-DJ. Oo.
alam mo gumawa ng public materials. Yung ano, Ayun, I mean, paano rin yung sa graphic artist side mo? manood lang ng ano, YouTube. Ano, tapos dahil kay Jari din madami ako natutunan. Dagan ako nakatunan nga design ba style sa ano, kung saan paghimuog paano gumawa ng ganitong type na poster, yung art. Kaisa din yan sa branding natin na ma-market natin yung self natin. Tas, di ba yung mga yung mga tao na gusto stock sa ano, yun, para kumbaga market mo yung self mo. Yan. Saka ano siya tawag doon, big thing siya na alam mo mag-produce sa mga aspects na yun, like graphic design, music, performance, lalo na kung starting DJ ka kasi syempre pasukin yung music business. Hindi siya, bukod sa hindi madali, hindi rin affordable Oo. Mahal. Posters, press kit, Oo. picture, photoshoot, mahal yun bro di ba? Syempre. So kung alam mo siya, Isa din yan sa isa din yan sa rason kung ba't ako gumagawa ng poster, practice ako ng graphic design. Kaya kasi importante din yung ano natin press kit, yung ano ba natin ba? Pinapakita sa tao. part of the branding yun Oo, part of yan. the branding Yan, so, Tsaka doon mo rin masasabi na hindi lang sa music natitigil yung pagdi-DJ. hindi Hindi lang. lang siya, tutugtog ako, pagtapos ko tumugtog, yun na yun. Oo, hindi lang. Talagang may mas malalim na part Oh, pa. kasi ano kung kaya ko, kaya ng iba, siyempre kaya ko din. Ganun ba? Kaya. Exactly. Inspirational words by the only Flo Rose. So eto bro, sige kwento mo sa kanila. Alam ko na to pero bakit Flo Rosso? Kasi ang real name mo right is Lawrence Amoroso. So why Flo Rosso? Kwento mo yan. Katong gator mi sa gator sa Mindanao ba? Si Jared parang parang bagulbol. Patang taas ng pangalan mo, Lawrence Amoroso. Dinidis niya. Oh, pwede yung dis na parang mataas sa kung paglagay mo sa poster, taas ng pangalan. So napaisipan ko medyo para mas catchy, tinry ko Floroso. Like similar sa Alesso, ganun. So yeah, ganun. May deeper meaning ba siya sa'yo? Or wala lang, parang Wala lang yung movement lang talaga na yun. yung kinat ko lang yung Florence sa Moroso, tapos kinumbayin ko lang ba para mas maikli. So talagang nabuo mo yung name na yun, yung trademark na yun, dahil dun sa kinwento mong moment na yun. Yun lang yan. Dahil lang kay Jared So, dun talaga nagsimula, kaya yun nga, yung kinwento mo, dinidis ni Tito Jared yung pangalan mo, kinat mo, Ewan ko sa kanya. mas pinaikli mo, then Floroso. Floroso yun. Wala lang. Floroso. So parang, kasi yung iba nilalagyan ng deep meaning na parang kailangan itong pangalan ko may deep na may meaning. To parang tato, parang may, ganun may inspiration din ba na So bro, dito naman, dako naman tayo dito. Pwede ba namin matanong, ano yung mga future plans mo? Ano yung mga aabangan ng tao sa'yo in the future? Ano mga target mo? And ano pa yung mga goals na gusto mo ma-reach as an artist? As a Philippine nightlife artist? kung ako siguro 1 month nga pundos ako sa balay, focus sa music, production, and siguro plan ko next month or next month na play dito, balik akong play dito sa Manila. Oo. Tapos sa future naman guidance lang ni Lord yun. Yes, of course Pero, naman. Tol. Kahit nagtatrabaho tayo sa makasalanan na lugar, kailangan yung Diyos kasama pa rin natin lagi. Eto naman bro, sorry na. Before we end this, syempre, after nitong interview, rerekta na naiya si Floroso, babalik na siya sa Mindanao. Wala pa akong tulog. Bro, mamimiss ulit kita. Doon pa yan, di man lang ako nakasama sa Lomi kagabi. Pakilang birthday mo na? Pang 24 na, palagi ako nag-birthday pag kasama si Jared. Every time nakakaisa lang Oo. ako. Bigyan ka libreng cake. Walang libreng cake doon. Pero doon pala din sa sa Tagaytay. Ganda naman pala sa Tagaytay, no? Sarap, no? Oo. Lamig. Kala ko pollution, pero di fog, legit fog, malamig So ayun. Nape, kasi lalo na nakwento ni Tito Jared. Big shoutout to Curse and Bless. Kwento niya sa akin na, tingnan mo, sabi niya sa akin na, tingnan mo, after ng tour, pagbalik mo sa inyo, sisipagin ka lalo mag-produce. Oo. Totoo ba yun? Legit. Ganun ka rin ngayon, like produce ka pag uwi mo.
pauwi ko, pahinga ako sa month, sa gig. Tapos, focus ako sa music production. Pag next month, yun. Playing here sa mga clubs, sa mga venues dito, may mga nakasabay ka ba or may mga nakita kang artist na, bagong artist na parang, damn, solid to. Bagong discovery, itong artist na to, Oo, yung idol ko na to, parang gano'n. Or gusto mo makakolab, gusto mo makasama ulit. shoutout kay Zaiten. Gusto kong makakulab si Zaiten. Idol ni Shoutouts, Doc. si Kuya Nicky, si Kuya Jared. Hindi Balita ko, ikaw. Oh. nag-aabang lang ako sa'yo, bro. Wala, Nag-aabang medyo lang ako ng busy pa sa stem. mga posters. Tas visuals eh. Balita ko, nanggaling ka daw sa BSK, ah. Oo, kami yung Sarap. team. Oo, solid yung Masasabi mo BSK. dun? Ang laki ng BSK din, no? Pero may solid yung visuals. Sino yung mga artist na nakasama mo dun? Sila Ate Kite, Katse, Stodano. Oh, yun. Enjoy. Sobra enjoy, man. Kakwentuhan mo sila. Oo, saglit yun. May mga nakakuha ka ng mga knowledges and lessons from them. Siguro yung consistency lang daw. Pagpatuloy lang daw, yan. Consistency is the key naman eh. So bro, natatanong ko sa'yo ito dati, pero ngayon ko natatanong, ano ba ang pinaka main genre ni Flo Rosso? Dati, more on house. Ngayon, medyo more underground na tayo eh. Ako, more underground na ako. Paano mo ginagawa yung signature sound mo? Medyo technical sa producing side. So, syempre sa music, yung signature sound mo na parang, pag narinig na tao, ay shit, si Flo Rosso to. Wala naman akong, signature sound. Siguro yung, vocal chop sa drop. Ganun lang. Like, kinakat ko yun. Pag laro ka sa mga ganun, pansin ko Oo. yun. Shoutout din kay Nerf sa pagbibigay ng mga tips. Shoutouts, Nerf. Ang lupit nun. Mm. Siya yung nakita natin sa 7-Eleven no? Oh, Oo. Nerf. What's up, Nerf? Solid Nakwento yung ko sa akin mag-produce. lagi rin dito, Jared, na pag-usapan ka namin. Sana makasama ka namin and sana makapunta ka rin dito soon. Midnight Playground, what's up? Dipolog, ang dami yung magagaling doon, no? Ikaw, Florence, sino pa ba? dami pa. Galing rin si Jared doon, Tito Jared, Oo. doon galing. Madaming taga-Dipolog din na, Manila. Sige nga, Manila. kwento mo nga. I mean, ano pa yung mga bukod sa'yo, bukod si Lawrence Amoroso, with young DJ ko, Dipolo. Kwento mo naman sa kanila, ano yung mga i-expect nila? Ano yung i-expect ng mga tao if ever pumunta sila sa Dipolo? So nila try yung nightlife. Ano yung i-expect nila sa inyo? Na hindi nila makukuha sa iba. Yeah. Yung hospitality ng ibang artist doon. Sobrang mabait. Yung may saktong accommodation din. Yun. Tapos ginagala ka sa iba't ibang lugar. Saka yung barbecue sa Boulevard. Oh, yung barbecue sa Boulevard, sarap. Sir! Let's Pero go. bro, ayun. We need to cut this up real early kasi may flight ka pa. Oh, mamaya. Bro, mamimiss kita. Congrats, nice set. Pero before Thanks, we cut this, message mo, anong message mo sa kanila? Ano pang gusto mong sabihin? Shoutouts, inspirational message sa mga young artists na gusto rin makaranas ng mga nararanasan mo ngayon. Padayon lang mo and ayaw yung undangin yung mga pangandoy kasi wala imposible kung maningkamot lang ta ba. So isa po na sa makatabang nato nga mo grow ta kung di po ta maningkamot syempre wala tay and support lang sa ubang artist and support din sa Midnight Rebels. Sir, Solid. Midnight So, Rebels with the best. Also, bro, para sa mga papuntang Dipolog na peeps natin, if ever sa kanila pwede makita doon, anong mga venues, sa kanila pwede dalawin, sa kanila maririnig. Sa Shoutouts mo yung mga group mo, mga friends mo. okay. Andre, what's up? Shoutout kay sa TCD, shoutout sa Cassandro's Resto Bar. Sa sa iba pang usually doon ako sa Cassandro's nagpe-play. So yeah. Shoutout sa team TCD. There you have it. Midnight Playground, ang ating first guest, the one and only Flo Rosso, and I am your host, the kid from Manila making waves. Brother, love you. Thank you, man. What's up, man? Love you. Cut. Kita-kits. Kits pala ako. May